Ano kaya ang gustong ipahiwatig na daw si Gadon dito sa kanyang bagong statement na ito tungkol nga sa kuno ay walang patutunguhan na candidacy na itong si Sara Duterte sa 2028. Kaya wag na daw niyang ituloy. Kasalanan daw ito ng mga DDS vloggers. Lahat naman ng problema ng ating bansa, kasalanan po ng mga DDS. Totoo yan. Partly, kasalanan din po ninyo, Gadon, ng mga loyalista. Dahil kayo po ay or pareho kayo ng mga diehard. Ang ibig sabihin, hindi kayo, or matindi kayong sumamba sa mga idolo niyo. Nanganganak, etong mga diehard na ito nung panahon ng election, abay, ang daming diehard, ano ho. At yun nga, sabi niya, wala daw pag-asa etong si Sara Duterte sa 2028 dahil nga daw ginalit ng mga Duterte ang mga loyalista. Sige, paramihan kayo yung mga diehard at mga loyalista. Tingnan natin kung sino yung mas malakas pa ang power. Ano ho? Dahil kung magkahiwa-hiwalay pa rin kayo at buo pa rin kaming mga kakamping, sino nga uli ang magiging talo? Hindi kayo. So tingnan natin. Sabi niya, dahil daw ginalit nga na itong mga diehard ni Duterte, ang mga Marcos loyalist, ang mga Ilocano, ang mga Waray ni Imelda Marcos at ang mga Ilonggo na nasasakupan ni First Lady or Liza Araneta Marcos ay siguradong hindi na daw boboto nga kay Sara Duterte kung sakaling tumakbo ito sa pagka-presidente sa 2028. Yun lang, malamang daw ay matatalo. Mukhang napaka-confident ng binitawang statement na ito. Narang si Gadon na nahatulang guilty ng Supreme Court kamakailan. Good luck. Diba? Talagang babalik at babalik po sa inyo yung mga kabulastugan nyo. Okay? Although, totoo, may chance tayo lahat na ayusin, magbago, ayusin ang buhay at magbago. Diba? Pero yun nga, lahat ng nagawa nyo na pong kabulastugan at kasalanan ay sigurado may kaparusahan. Hindi man ngayon, narating ang panahon na talagang you will all face justice. Ganun naman ang buhay. Ganun dapat ang buhay. Okay, sabi dito, he added, Robredo already has solid 15,000, a million votes. Kaya sabi niya, kung mag-face-to-face nga daw or mag-face-off nga daw itong si Atty. Leni Robredo at si Sara Duterte, ay mukhang mananalo si Atty. Leni Robredo. Yun lang. Ano ang ibig sabihin yan? Ito ba ay simula ng panliligaw na itong mga loyalista dahil siguro ay nawawalan na rin sila ng pag-asa at naniniwala nga na solido talaga ang mga kakamping. Posible yun, ano ho? Kung tatanggalin daw yung mga Marcos votes, Ilocano votes na napakalaki, ay sigurado daw na mawawala ang napakalaking boto kay Sara Duterte. Lalo na daw sa Mindanao at saka sa Cebu. Pag naibigay daw yan at napunta kay Atty. Leni Robredo, ay siguradong talo itong si Sara Duterte. Yan po ang nakikita na itong Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Gadon na mukhang hindi naniniwala na talamak ang kahirapan sa atin. Sabi niya, haka-haka lang daw ang kahirapan na sinasabi ng mga kababayan natin. So titignan natin, kapanipaniwala ba itong si Gadon? Okay? Totoo ba na mag-one-on-one si Atty. Leni Robredo at si Sara Duterte? Yan ba ay kakasahan ni Atty. Leni Robredo? Tignan natin ang mga susunod na pangyayari. Dahil para sa akin, siguro hindi pa ngayon, natutunugan din natin na mukhang ipupursigi ni Atty. Leni Robredo ang lokal naman na posisyon. At kung doon siya komportable, doon siya sa tingin niya ay makakatulong ng lubos sa mga kababayan natin, wala pong problema yan. Bilang isang kakamping, kung saan or kahit walang posisyon ang isang Atty. Leni Robredo, alam po natin na siya ay patuloy na naandyan para sa ating bansa at nagsisilbi sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hindi kaila sa ating lahat na lalong lumalakas po ang NGO na pinamumunuan ni Atty. Leni Robredo. Good luck.